ng pangalan yung nag-iwan, pero ayun po siya. Kahit ipinagtabuyan pa ni Zoe itong kanyang kapatid na si Annalyn, dahil nga sinisisi ni Zoe itong si Annalyn, hindi pa rin madala itong si Annalyn. Sinabi niya ito yung time na kailangan damayan niya itong si Zoe dahil matindi ang kanyang pinagdadaanan. Lalo pa siyang nagimbal sapagkat naikwento nga nila Joy at itong si Luke na itong si Zoe ay hindi tanggap na patay na ang kanyang ina dahil lamang sa isang panaginip. Naniniwala si Zoe na buhay pa ang kanyang ina at yun ang kanyang pinanindigan. Giit naman itong si Luke, maaring itong umano si Zoe ay dumaranas lamang ng in denial stage. Sumagot naman itong si Annalyn, tama ang kanyang sinasabi sapagkat ganun din ang kanyang nararamdaman nung si Josa ay namatayan ng asawa. Ito ang sinunong Cromwell niya dahil kasama nga doon yung anger at stage denial. Kaya normal lang sa isang taong namatayan ang dumaan sa ganung stage. Ang kailangan sa kanila ay unawain. Sa kabilang banda, dumalaw nga itong si Doc Carlos at dito nga ay sasabihin ni Zoe habang umiiyak na mag-isa na lamang siya dahil wala na nga ang kanyang inang si Moira at napakalungkot niya. Dito na may sinabi ni Doc Carlos na huwag siyang mag-alala sapagkat naroon lamang siya para damayan siya. At kahit wala si Dax ay lumayo rin sa kanya dahil hindi na nga nagpaparamdam, hindi pa rin siya nag-iisa sapagkat naroon si Doc Carlos. Dagdag pa ni Carlos na maigi lang umano sa kanyang ina na si Moira na mawala na. Dahil sa dami ng kasalanan ni Moira at dami din ni siyang napatay at naparusahan na wala namang kasalanan ay nararapat lang umano yun sa kanya. Subalit galit na galit itong si Zoe matapos sabihin ng kanyang amang si Carlos ang tungkol sa kanyang ina. Wala umano siyang karapatan na sabihin sa kanyang ina yun. Ina niya yun at kahit anong mangyari, hindi niya hihilingin na mawala ang kanyang ina. At kung wala umano siyang magandang sasabihin ay lumayas na lang umano siya at wag nang magpapakita pa sa kanya. Dumating na nga ang libing nitong si Moira. Kung kaya't malungkot itong si Zoe habang nagsasaboy nga ng bindita sa kanyang ina ang huling basbas ni Moira para ilibing. Paniwalang ang lahat na wala na talaga itong si Moira. Ang hindi nila alam ay nagparitoke na nga ito ng mukha. Wala na ang dating mukha ni Moira. May bagong paparating kung saan ito nga ang magiging bagong kontrabida. Isa lang ang katawan ngunit iba na nga ang mukha. Hindi na kasi pwedeng gumala si Moira sapagkat alam nito na marami na siyang atraso at hinahabol na siya ng kapulisan. Kaya pinalabas niya na patayin na siya nang matapos na ang kanyang kaso at maging malaya naman siya. Hindi maawat-awat ang pag-iyak niya nitong si Zoe dito sa kanyang inang si Moira matapos ang kanyang libing. Hinawakan siya ni Annalyn dahil gusto nitong pakalmahin. Ngunit instead na kumalma ay lalo lang itong nanggalaiti at tinaboy siya papalayo. Kung kaya't walang nagawa itong si Annalyn kundi lumayo na lamang. At si Nerissa na lang ang umalalay sa kanya. Ngayong wala na nga ang kanyang ina, nag-a-adjust itong si Zoe. Subalit hindi niya makalimutan na ang lahat ng kanyang nararanasan ngayon at kung bakit naging miserable at nawala ang kanyang ina, walang iba ang may dahilan kundi si Annalyn at ang kanyang pamilya. Kung kaya't ang gagawin ni Zoe ay aamuin na naman niya itong si RJ at dito na may palihim siyang maghiganti sa kanyang nawalang ina. Hindi niya basta-basta palalagpasin na lamang ang mga nangyayari sa kanyang buhay, lalo't apektado ang buhay niya. At nahihirapan siya na wala na ang kanyang ina, kung kaya't araw-araw ay parang isang bangungot ang buhay niya. Kaya naman hindi niya papayagan na maging masaya si Annalyn kasama ang kanyang inang si Lynette. Sa kabilang banda, matapos na nga ang operasyon nitong si Moira ay magpapakita na ito. Ngunit iba na ang kanyang mukha at iba na rin ang magiging pangalan niya. Magpapakilala siya dito kay Zoe.
ng palihim. Kaya magugulat na lamang itong si Annalyn at itong si Nelanet kung bakit tila may kakilala itong si Zoe na lagi niyang kasama, subalit iba ang mukha at bago sa kanilang paningin. Sino kaya ang babaeng iyon? Pagtataka ng mag-ina.